Kining programaha giatud kaninyo sa Drip and Dip Cafe, Mindanao Star Bus Transport Incorporated, ug Montefrio Garden Resort. Kasi nawala Wala na siya ma-feel sa ato. Sundalo na bahala na. Sa ato. Pwede na sila matauran ng tubig. Number Kasi one, again, at this juncture, ay Mga igala, kumusta? Maayong buntag kanatong tanan ng mga kaigsunan nato ug welcome na usab sa usa na pod ka edisyon pinasahi kini nga edisyon sa atuang programang Kapihan sa Kadangpan, the Kadangpan Digital Media Forum. O kami ang iyong makauban mga moderator Kadangpang Carlo Dolier Ako si Tomas Abanseño Jr. Niyami karon dinhi sa Drip and Dip Cafe. So, mga pita. Yes. Kami, mga pime. Gani, cheers ta. Cheers. Okay. Tingala gani mo nga nganong wala tay guest niining edisyon kay Mauni ang sinugdanan na gusto nato hatagon ng higayon nga magbalik lantaw sa mga hisgotnanan nga ato nga na pasibaw gikan sa tinubdan sa mga balita nga diin ako ikaw kitang tanan adunay dakong kalambigitan. Pero before ta magbalik lantaw, hisgutan nato ang gingon na palpak kaayong talimadon aning pag-abli sa Bukana Bridge o yan ang ruta padulong Rojas, no? Supposed to be gahapon unya ganina pero gi-postpone indefinitely matud pa sa DPWH kay lagi mo na ginapaabot pero mao lagi premature ra gyud ang ilahang announcement nga gahapon, no? Unsa yan, no? Lisod ning inilog lang nato nga proyekto ba kay di ta magkadimao. Mao. Pero kana mangud proyekto mangud ni ni President Rodrigo Roa Duterte. So tabang na sa China sa tua 3.5 billion. Oo. 3.1 billion ang amount ana. So kana sa panahon ni Presidente Rodrigo Roa Duterte gitabang na sa ato sa China. So ang national ug ang local government walay gasto ana ni kusing. So karon siyempre sa paghimo ana karon pa na hapit na human, dili pa gyud na human, hapit pa kay padali-dali nila, pabrihan nila pagyan ako sa karong December 15, di mo na pwede. Kada ko pa sa trabaho unon. Anong gidali-dali nila? No, di ba? So dili ang dali-dali kay ang maperwisyo kung dali-dali uri mo mapagian kinsay mag-alaot pasangila na po ang taga Davao nga ang proyekto ang infra nato dinhi ampaw ang trabaho. So apil pud ta ani sa kaning mga hokus-pokus nga gastuhanan sa atong mga proyekto, di ba? Labi na karon ang flood control. So apilo na pud na mahimo na pud ang isyu. So dapat dili pa gyud na si mapaagian. Murag I think pila pa na kabulan usa siguro man kay taas-taas ang alam palukso ni mo sa dagat ang sakyanan. Na presko pa kaayong asfalto. Pang asfalto. So wala gili gyapon mo sa 10 days na ipagahi ang asphalt mo di ko mo to 10 days. Kato siguro bagong simento karon nga 48 hours lang siguro pero wala man to mo success diri sa Davao nga gi kuan sa ambot sa tungtang nasurat to nga mag kuan sila simento di nga 48 hours lang maugan na maagyan na dagkong truck pwede ko mo to kay wa may nagamit na diri so sa ato pa wala to na aproban Mao man. so kanang asfalto samot na init mo humok nya karon padaghanan nila hindi pa pwede Mao gani. it takes time pa na dili na mapadaganan dayon og sakyanan sa kadako sa trabaho unon ang kilid-kilid kung imong tan-aw ang isig ka kilid dagko kaayong bangag dagko kaayong bangag tanan. So mao na nga usaon nimo na pagpadali dali unimo kasi madaot ang kita gyapong Davawinyo. Dapat magmatkon ang taga DPWH ba na ang nagtrabaho. Dapat bantayan na nila dili lang kay apurahon nila kay umo ang nag-anhi ang presidente niya ilang dali-dali o dili na pwede kaya ang madaot kitang taga Davao kitang taga Davao ang maigo sa widening unya pag abot sa Basulay na nga nahulog ang truck nahulog ang bus na nangamatay kasi basulong kita substandard na pod tukog na pod ang gipang butang daw di na bakal kung na magibakal parera kadagwa sa tudlo sa kamot sa bata Mao man. di ba nya asa na po na ihapag ang isyu ari na po na sa kang congressman Paulo Pulong Duterte.
Pero dili na mao. So dili dalion. Kay si Kuan bitaw di man uyon si acting Vice Mayor Baste. Di man siya uyon nga Acting Mayor dali. Baste. Acting Mayor Baste. So di man siya muuyon nga padaganan dayon. Kaya siyempre ang iya mong gisiguro pod ang seguridad sa katawhan Correct. nga mangagi. Correct. Kay pag nag-abri na dili kay 1,000 ra kasakyanan ng mangagi. Dili kay 1,000 na halos tanan na diha mag-agi. Nya may mga madisgrasya. Mao man. So ang ipasangil substandard ikurakot ang kwarta ana na pod. So another issue na pod sa mga Duterte. Kabulobe ka karong panahon na halos tanan mga kuan gipanghalungkat puro Duterte tanan ang may sala. Mao man. Ang nahimo lang katulang 125 million nga giun sa paggasto Confidential ni VP Sara. confidential VP Sara ang hinungdan karon daghan na kay panghalungkat. Nya sa ilang side wala sila gipailang kaso. Mao man. Di ba? Makita man nimo, mo man ang mga reporting, makita nimo sa tanan mga balita. Sa ilang side wala na priso, wala nakasuhan, wala tanan. Oo. Nya ang mga Duterte kanon ay sampahan ng mga plunders, sampahan ng mga impeachment, puro lang mga Duterte. Mas man wala sila ang lang tao. Oo gani. Mo sa akong tanaw ba, ako ordinaryo lang akong tao, tigpaminaw, tigpamati, pero nakita na ko ang tinuod unsa ang mga Duterte. Pinangga ang mga Duterte sa taga Mindanao. Correct. Apil ang taga Luzon sa tinuod lang. Kay gusto gani pabalikon gani si President Rodrigo Roa Duterte daghang nangandoy nga pabalikon pa. Pero siguro murag taas ng panahon, murag di na kaya siyang panglawas. Maybe si Sara siguro. Nya muna daghan kay nga kuan nga si Sara kuan para di makadagan. Nganong hadlok man sila ka sa mga Duterte? Man akong pangutana ba ngano sila halos tanan hadlok sa mga Duterte? Oo. Nganong hadlok man sa mga Duterte? Hadlok sila mga preso o makalingkod si Sara? Kay si Mayor Sara Duterte lang dili na siya nimo maisyuhan og korupsyon. Kaya wala yun ay korupsyon si Sara Duterte sa mayor pa sa siyudad sa Davao. Oo. Kay isa lang ka abogado ang iyang close kayo dila nangungan lang. Okay. Niingon sa ko agyod nga bay libuto nimo ang Pilipinas sa mga mayor. Si Mayor Sara Duterte bisag 5 centavos dili ini sa mga rakot. Mo gani. Which is tinuod. Yes. Tinuod. Kaya ako isa ko sa kuan magka-testify walay korupsyon si Mayor Sara Duterte sa siya pa ang mayor sa Davao. Gibayaran mga niya ang Artica Sports Dulum gani nga wag na mapaymuslan hantod karon. Mo gani. Di ba? Oo. Tanaw nimo ang Artica Sports Dulum. Sa gimo ron, gimo ang kulungan sa kandig, baboy, mga pato, manok. Gibayaran na sa atong Mayor Sara Duterte usa na tapos ng termino. Nya kung corrupt na si Mayor Sara. Si Vice President nato karon. Bayaran ka to niya tong Artica Sports Dulum nga ang gasto atong murag 360 million kani adto pa to 360 million ang gasto ato. So nagbayad ang city government sa panahon ni Inday Sara, ni Mayor Sara Duterte kanito. Sa mayor pa siya. Bayad ang bangko ana. Murag ang monthly ato is 4 million. Monthly ang pagbayad sa atong mayor sa siyudad sa Davao si Mayor Sara Duterte. Asa ang korupsyon? Ako makakuan ko kang Mayor Sara, wala siya korupsyon dili sa siyudad sa Davao. Ang tanan implement. Stricto siya sa trabaho, dili siya gusto ka ng binuang. Sa tinuod, muna ato pa. Mas si Mayor, si President Rodrigo Roa Duterte, wala ko'y nakita siyang panahon nga na siya'y korupsyon. Kang iya tambang tanan halos. Kaya na mag-upis lang siya dili sa kanya ato sa mayor pa ang atong presidente. Sa mayor pa. Daily siya mag-duty sa City Hall. Tungod di makaya siya intelligence fund. Gitunga na lang niya. Murag nag-thrice a week. Hantod na once a week na lang siya. Kaya di makaya kay puros niya tabang gikan sa pinagagamay nga tabanguno niya. Ihatag na niya kung mahimo, kung mo saka sa opisina, walay mo uli nga muhila. Na wala matabangan sa atong mayor. Sa mayor pa si Rodrigo Roa Duterte. Maskin kang Mayor Sara Duterte, naaman yun kung nag-cover man ko sa ilang panahon. Kaniadto, nakita na ko, wala yun, buhong ang tanan, magtapok ang tao, tanan, gikan sa bugas, hantod, makita na ang silong sa City Hall, ang tao, naag yun. So, wa tayo makita nga korupsyon.
Dihatag niya tanan. Mo na kulang ang iyang budget sa iyang intelligence fund mo to nga di once a week na lang niya kay kulangon pa gyud. Niya gi-issue pa gyud to sa una. Di pa imbestiga pa gyud. Di na lang to nga lang nagpa-imbestiga kay wala naman. Ito naman sa iyang kalibutan. Oo. Mo to na istrikto na ang tanan pero ang ang mga Duterte wala di ko'y masulti. Kung gusto kag tabang matabangan kayo walay di nila tabangan. Mao na akong na-experience Yes. sa taud-taud no ko nga nag-appeal sa pagka photojournalist, news photographer. Panahon pa ni Digong na anak ko si Di Guzman pa kasi katungkang sampa sa una antod naghimong vice mayor si former president nato. So nagakover ko diya sa mga Duterte nga kuwan. So wala ko nakita nga naigipang balibaran. Di sila gusto kanang binuang kana na mga mag-name dropping wala na sa ila ihulog kani former Rodrigo Tatay Digong sa balkonahe kung mabawaan kang kuan kay naga ko experience one time diha nga itanggal siya kay nakitaan og kanang nasilipan nga naibinuang namugos siya nganong tanggalon daw siya nga unsa nga ngano siya daw ang kuan ngano tanggalon siya nga wala man sa ihimo daw ana si Tatay Digong dili na siya mo desisyon kung dili ma-prove nga ikaw nagpinuang dito di ko ana kitabuan unsa man ka ikaw man ka ang hidya ihulog ta sa danan kung wala sa gipungan ni atong amigo si Sunny Ventura ihulog to ba gipungan lang ana ka istrikto ang mga Duterte basta once magbinuang ka sa ila naadyo kay kung sa bagas Tagalog pa may kalalagyan ka Correct. maskin si Sara Duterte pag si VP Sara pag nagsulti na timan-an na niyo kaniyang gisulti gitiman-an ka na niya dili na makalimot si VP na to ug sa kaayuhay lang sa mga Duterte wa ko'y masulti nga bisan gamay nga kuan wala puros ko wingon sila pasipsip ko dili ko nagpasipsip ang tinuod lang ang akong gisulti Yes. sa pagkadugay nila ko diri sa buhat nato nga nagkalain-lain ko kana lang ang akong newspaper nagradyo ko sa una nag-sky cable misang na ni Jimmy Torres nagradyo mi ni Jimmy Torres nag-news na ako sa newspaper daghan ako nagan pero news photographer lang ko dili ko writer kaya di man daw ma-consider ang news photographer di man daw na media sumapas akong nadunggan ang katong media lang daw katong musuwat ang matigo musuwat kasi wala ko mahimo diya mo yan pagsabot so, wala man siguro sa kasabot siya ang gingon so uyunan ta na lang Gani, sa'yo pa kayo kay syempre init kaya niningisgutanan no pero syempre para lang sa masayod na kini nga atong edisyon ika-23 na kini na edisyon sa atong kapihan sa Kadangpan pero year-end special lang kini. So ang atong mahisgutan dinhi mao nang baliklantaw sa mga nahisgutan gikan sa tinubdan sa atong mga balita Tomas. Pero unaon sa nato niining ato ang pagbaliklantaw kini nga syempre kung samante man ka sa tubig no. si kuan si JC si Giovanna Cresta Duhay Lungsod. Duhay Lungsod. Oo. Mura na siya Duhay Lungsod nga isa ra siya. Oo, gani. Walay limbong gani. Pero syempre kay na-consider naman nimo nga nay usahay nga mag-leaking na pod ang inyong tubo sa inyong mga panimalay kung wala ko masayop. Oo, one time diyan nagsagunson ang balas. Isa ka tawag lang nimo kang Ma'am JC Duhay Lungsod alerto kay na siya. Trabaho una niya dayon. So karon ma'am, ang among tubig wa nagay balas. Kaysa una mo adto ko sa opisina magreklamo di man kuno padtuon. Na gusto nimo diretso ko sa imuha. Pero sa karon tong last nako nakuan limpyo na gyud ug tin-aw kayo ang tubig sa water district. Kay ingon man ka nga ug nay problema tawagan ta ka. Yes. So nahimo na ko to pero maikog ko si muha. Gani. So wag to yung opisina mo reklamo pre mo man ka ayaw ako ni siya mo na kuan siya diretso askasuhon ni Ma'am Duhay Lungsod ni JC ang pagnay reklamo. Mao na ang akong experience sa tubig. Wa nay lubong, wa nay hugaw, wala na tanan, wala ay balas, tinaw pa niya, bugnaw pa yun ang tubig. Sa tinuod lang dili sa pag-atik-atik ang Ma'am kuan Duhay Lungsod. Duhay Lungsod
dili gibula kung dili tinuda kung ginaingon. Wa na ko manawag nimo sa ato pa wa nay reklamo Oo. kay limpyo na Oo. sa tinuod lang. Last na kung tawag mo to ugaw. Karon wala naman sugod adtong ulahin akong tawag nimo. Yes. Limpyo ng tubig, tinaw, bugnaw. Mapanghambog na to. Sabagay, kita man ang pinakagwapong tubig sa Davao. Naman. I-compare to other places, di ba? Sa Cebu, lahi ang tubig dito. Di kayo kumainom itong nibya. Dapat itong dunyaan na kanina ito. Gani ko nag-inom tubig Cebu. Ito na ko sa Manila na ko nag-inom ng tubig. Sa Cebu, pag tilo ko, laing lasa. Gani. So, dito sa Davao, ang pinakalami na tubig. Pinakalimpyo po. Pinakalimpyo. Oo. Siyempre, naman po yung mga uban nga siyempre na nahisgutan naman na kaniadto ni Ma'am JC kay siyempre kung tungod na naay leaking dapat siguro kamo na ang magtawag sa mga plumber pero siyempre wala sila naga-endorse aning plumber. So ato nang balikan ang pamahayag ni JC Duay Lungsod diyang gipangutanan nato kung ngano nga wala gina-endorse sa Davao City Water District ang pag plumber kung manggaling kay kung naay reklamo nga naay leaking sa ilahang agyanan sa tubo. So ato nang lantawon Dili siya mag-recommend og plumber. yes, dili siya mag-recommend. So ato nang lantawon mga kaigsunan. Of course, manawag man po og plumber pero nga unsa man tong katong mga gina-advise ngadto sa konsumante from DCWD na wala ninyo gina-endorse o private plumber. Yes. Kanan siya, tama na siya. Kasi, namang tay duha ka klase na leaking. Katong ginatawag nato na leaking after the meter o leaking before the meter. And magdepende na siya kung asa nahimutang ang leak, kung kinsa ang naay responsibility to repair. So when you say before the meter leaks, mo nitong leaks, mo ni gikan sa metrohan pagawas sa establishment. And the responsibility of repair is care of DCWD. Now, if the leaking is after the meter going inside the property, wala na may jurisdiction, ana. You check your new service connection contract. Naka-state jud na dito. Dapat, ang mag-take care, ana, is ang hingtungdan, the account holder or ang tigbalay. So, meaning, kung naay leaking, ayuhunon, ana, dili si Water District ang magpadala og crew para mag-ayo. In fact, bawal na sa amo ang mga empleyado. Pwede sila mawad-an og trabaho. Gina-discourage yun na to na. Ingna na to si customer to look for their own private plumber para mao ang mo repair. Tama po to siya. We're not endorsing any private plumber. Kasi based on experience manggod, pag naamanggog kay list of accredited plumbers under your wing, dili na pud pwede si customer na mamili og iyahang gusto na plumber. Kaya dapat dadto na lang pud jud siya sa accredited. So gilimit na to ang option no sa ato ang mga customers. Total sa atoa namang individual household setting bisag dili plumber namang gud jud nay kabalo no namuayo sa kanang mga gripo-gripo, labaw na katong loose thread lang. And if moingon gyud nga dapat sa accredited plumber sila madak-an ba noon, na pwede raman sila mag-DIY. But it comes with their own risk. So that's why wala talaga provide yun og accredited plumber para daghan og option ang atong customer. Oo. Okay. Usually man ko na nga tong mga kaigsunan is of course kung dili sila kuha og private plumber after the leakage, sila na lang mismo kay naiusahin na ang konsumante or ang account holder kabalo mo ayo sa gripo. Yes. Unya kung moingon jud mi dili amo jung accredited plumber, matingala na noon siya nga kabalo man ko mo tighten ani mangita pa gyud ko sa inyo ha. So ingnon tayo na kani kanang naani mga expel sa sulod. So para mawala na to na nahisgutanan, dili ta naga pa-accredit og plumbers, wala po taga-endorse,
kamo na ang mangita para you have an option. Alright, so mao to ang pamahayag ni JC Duhay Lungsod. So make sure ang ato ang gusto ninyo nga plumber is licensed. Dili ka nang ingon na report, pero kung dili ka ganahan para madak ng gasto, kamo na lang siguro buhat sa inyong kauganingong inisyatiba nga Mo yes. trabaho. Yes, correct. Okay, lain tang hisgutanan kini nga ato ang mga kaigsunan nato kani. Okay. Balikan nato ang katong sa kang Ma'am Aisa Yusuf regarding sa mga accomplishment, ilabi na katong gimuntar sa ning una pa lamang kay ang free wifi nakabenepisyo pod sa atong mga biyahero samtang nagulat sila sa bus. So kani ang ato ang nakita is syempre wifi is life kumbaga, pero di na nato malikayan pod nga naaman po yung mga trabahante sa terminal nga wala sila mabuhat. So para gamiton naman po ng free wifi para sa ilahang sugal, pero unta kanang ato ang mga empleyado hilabi na katong mga biyahero di na nang ta magpasulabi kay syempre muhinay manggod in town na samtang nagahulat sa inyong destinasyon katong bus na inyong masakyan, no? So balikan nato ang giingon na pamahayag ni Doc Aisa Yusuf, ang manager sa Davao City Overland Transport Terminal, kalabutan sa free wifi ug unsaon kini pag-avail. Katong recent development kay gimuntar na gyud ang free wifi sulod sa Dicot Terminal. So unsa kini siya? Yes, mauna ang ato ang latest development diri sa ato ang Davao City Overland Transport Terminal naa natay public free Wi-Fi access diri sa ato ang terminal. That is for free actually. So, ang buhaton lang ana actually how to connect. First is mo adto ta sa ato ang settings, ato setting and ato ang i-select ang kanang wifi, no? Pagkahuman ana ato ang i-connect, makita man nato dito. So makita nato dito ang DICT free wifi. Then i-open nato na siya through sa ato ang browser, i-click nato and na ay mga pangutana dito, ato alang i-click ang agree, no, for to start surfing of that free internet wifi diri sa ato ang Dicot terminal. So makasulod ka ni ana sir 30 minutes actually, but short po di ay 30 minutes mabitin mo po na no. After 30 minutes i-disconnect na nimo tapos i-connect na po nimo, so makasulod lang gihapon ka. So kani pangutana man ako is basin ma-take advantage man pud ang uban regardless kung kinsa man nga maski ng empleyado sa Dicot dili gihapon nila gamiton ang wifi para lang sa ingon natong online gambling o simba ko lang kay basin gamiton man pud nila sa pasahero for mag-access sa mga pornographic websites. Yes. So that is the alarming situation na nga ma-take advantage ng ubang mga pasahero nga magahulat. No, because you know why? That internet access is still under the control of the ICT. Okay. So, sila ang magbuot and they can disable once nga kanang mag-download kang mga application, mga videos, or kanang mga pareha na imong giingon nga basig gamiton into gambling, no? Gina-control po na sa ato ang DICT. It's because hinay pod ang kakusgon sa ato ang internet. So buot ipasabot, simple lang. Ato ang gihimo diri sa ato ang Dicot terminal aron makatabang ta sa ato ang mga pasahero nga mahutan og kanang ilahang data, no? O kay karon na bagyong panahon na mo nagiingon member man pod hinuon ko nga wifi is life. Diba? Wi-Fi is life na yun karon. Di yung tabay butang sa una, di tabay butang kung wala tayo dala nga cellphone, kung mabilin, ato ang ulian yun na. Pero karon, dili yung tabay butang kung wala data, ang ato ang cellphone, mangita yun ta. So that is when ingon ko nga, change na ron
Wi-Fi is life na. Yan. No? So, but, actually, kung ato akong tutuusin, dako man gyud kay na siyang natabang, sir, no? Like, for example, again, i-connect nato sa ato ang Wi-Fi dili. Kung wala kay data, and then, first time pa nimo mo ali ay sa ato ang terminal, onya, magpasundo di ay ka, di ba? Wa pa yun kay load, no? So, at least, maka-access ka sa ato ang Wi-Fi, ingno nimo nga naan ako diri sa terminal, diri ko banda, sa bank, diri ko naglingkod. So, mao na siya ang isa ka purpose nato. For example po, gikan ka sa inyong lugar, pwede po ka maka-inform sa inyong anay, naan ako diri, labi na sa itong mga estudyante, naabot na ko. So, mga ingana ang intention nato. Ginalikayan na ito na sir ng katong imuhang ingon nga magputay silang apps para lang gamble sila, di ba? Kay uso na jud kaning live ano po no. Mga paldo. Yes. Okay. Nai-komento si Thomas Ani. Abi mo si Ma'am Aisha Yusuf. Taon-taon na sa DICOT, Davao City Overland Transport Terminal. 15 na katuig na siya. 15 ka tuig pero ang tanawa unsa na karon ang DICOT Mm. tungod sa pagdumala ni Ma'am Aisha. Yes. Gwapo na nanatanan halos. So monitor na niya tanan tungod po pagtabang sa iyang mga sakop. Yes. Kung wala yan sakop, di po may ana. So taas kaya ang respeto sa mga sakop niya kay si Ma'am Aisha maayo mo manage sa terminal. Karon nindot na kaayo. Halos daghan na ang improvement sa terminal. Limpyo na. So ginatabangan sa siya sa CTTMO regarding ano sa traffic kung naapod atong kasundaluhan diya o kapulisan kauban sa terminal sa pagbantay. Yes. So maayo ang pagka-manage si Ma'am Aisha Yusuf sa Oo. terminal, sa kadugayon niya. So ako nang hinaot nga madungagan pang tuig para mapagwapo, mapanindot pa niya ang terminal. Carl, sa imong naobserbahan sa atong pag-adto sa iya, di ba? Of course, perting na halos na comprehensive gyud niya gina-explicar kung unsay mga ingon natong improvement ug mga updates, kalabutan aning maong mga ruta gikan diri paingon sa mga destinasyon sa nagkadaiyang mga bus company. O tungod ni ana, syempre, dili nato pwedeng dili i-appeal nga na mga garahian sa napulo ka mga Davao City buses kanong mga panahon. So currently fully operational na ang maong mga bus, siguro mga taga Mintal or to Rojas, Bangkal to Rojas, naman po yung mga going to Panakan, kumbaga. Pero ato nang balikon pod. Kung libreng sakay na siya, itong 10 buses. Yes, correct. Antod karon libre hapon. Libre gihapon. Libre. So, pamasko. yes. Oo. So, balikan nato ang pamulong sa bagway lamang nato nga bisita nga si Ma'am Aisha Yusuf sa ikatulong higayon nga nakabisita nato pag-usab sa Davao City Overland Transport Terminal. Kanay sa ato ang city bus is under na sa jurisdiction ni Attorney Dwight Domingo, no? But since naapod ang ilang garahian diri sa ato ang DICOT terminal, o there are times nga appeal pud ta sa ilang mga meeting, so naatay gamay knowledge or idea regarding that. In fact, during the time nag-launch na siya, isa ta sa VIP nga naka-experience, no? Nagsakay sa maong bus, as in grabe ka high-tech. Kung tan-aw lang nimo ako akong video ato Sir Carlo, nakuha kay focus yun kanako kay taas ako ang Facebook na kaato, no. So maong naay puntay matubag anang imuhang mga pangutana, though kuan lang ni siya sana ka nagdili gyud the exact, but based on observations and based on my own knowledge lang, no. Pero pwede po na siya madugangan ni Attorney Dwight Puhon kung makaadto mo umutana. Actually nakita nako Sir Carlo, dako kaayo tabang ang atuang 10 buses, no. Atong namatikdan jud that Davao City is nagka-improve. Nagkadaghan ang atong mga constituents, nagkadaghan ang atong mga pasahero. In fact, mao jud na ang ato ang makita. There are times during the peak hours sa mapanagitan anang morning, no, early in the morning,
nga ang mga estudyante mo eskwela, ang mga empleyado manrabaho, and kaning sa hapon na pud nga manguli ay na pud Sir Tomas, no, nga grabe makita nato usahay maluwit ta sa mga estudyante nga magdinaganay para magdilugay para makasakay. So isa na sa pinaka-advantage yun nga nakita nato tungod anang city bus. And remember Sir Carlos, Sir Tomas, I think this is the first time, no, there is ato ang the Philippines, entire Philippines. I see this is Only the first in Davao time. City lang. Yes, only in Davao City. Ngano, bag-o ang maong bus, dili ingon nga second hand. And high-tech ang maong bus, no? Ang iyang facilities, amenities niya sa sulod. In fact, maka-cater siya og kanang PWD, no? Bahalag na kay wheelchair, it's because naay ka na murag hagdanan nga pwede ipaagi nimo imuhang wheelchair. And then makasakay ka tungod sa tunga sa bus naay luag kaayo diha nga area nga pwede didto ang imuhang wheelchair, no? I'm explaining it, Sir Tomas and Sir Carlos, because sama sa akong giingon nga isa ta sa naka-avail nga nakasakay yun, no? So, VIP ka. Yes, so nakita jud nako. In fact, giagi pud mi diha anang naa kasi siya bus stop, dili pud siya pwede nga bisag asa ikaw nga pasahero dili kumuhunong do na siya pinduton pero dili lang nato to i-allowed accordingly. It's because naa gyud tay designated area nga bus stops o kung asa pud pwede mo sakay ang tanang mga pasahero o kung asa sila pwede mo baba. Oh, that's the advantage kanang kuan gyud kay siya ba arrange gyud kay program gyud kaayo ang iyang. Yes, Sir Tomaso. Ingon ko, this city bus project of the city government of Davao is very commendable. It's because, aside nga, kita pa lang diri sa Davao City, ikaduha, that is for free. Yes. Diba? Oh, so, dako kayo tabang sa ato ang mga estudyante. Do sa mga ginikanan, pero labaw na sa mga estudyante, kay maka-savings po sila, Sir Carlo. So, ana ang naging positive nga impact sa ato ang city bus, Sir Carlo. Dako kay siya tabang and lami kay mong feeling, Sir Carlo, pag musakay ka kay ngano convenient kayo ka ba and accordingly dili pud to nila gyud ka nag tungod kay free or unsa nga kanang idasok gyud bitaw nila ang tao o naapud to sila mga bawal nga dili dapat pwede. For example, kanang magbanha mo o like kung magsakay ka sa uban nga ano chika diri sa bawal di ay magmarites. Yes, bawal labaw nagkusog imuhang tingog. Naapoy bawal pud ang magkaon-kaon ka dito sa sulod. Kay mo go pud ang ato ang kuan. So makita na siya, it's because CCTV ang atong driver ana na siya monitoring, then aside ana na ay marshal. Yes. Oh, no nga magabantay diya. Syempre walay konduktor kay di makabuo. Libre man man siya. Bayad. so ang gibutang sa atong city government of Davao is marshal nga mo ay magbantay, mag-assist sa ato ang mga pasahero. Nice gyud kay siya. Pero kana siya ma'am is long term nga free o may limited days lang siya for free o madalit 1 month, 2 months ang paagi? Honestly, mo wa na ako nahibali no kung hangtod Hangtod kanos kanos aba. It's because naa pa manggoy plan ang city government of may Davao. dungag man. Sir Tomas yan nay dungag, May di dungag. ba? Oo. So, mo na wa ko kabalo kung hangtod kanos aba gyud ng ato ang libreng sakay. Mao to ang pamahayag ni Doc Aisa Yusop, ang manager sa Davao City Overland Transport Terminal. Unya, muingon sila nga ang mga Duterte kawatan, kurap nga mga nasa panggamhanan. Ang the only nga nay nahitabo nga mga bus libre Davao City lang. Yes. Wala na sa laing lugar. Doon na pa'y muabutay pa. Kaya muingon sila kawatan ang mga Duterte. Gipa ang tanan nga ilang na imuslan sa katawhan sa siyudad sa Davao, ilang gipa balik sa katawhan. Wala nila gibulsa. Kanayo akusasyon nga kawatan ang mga Duterte, dili tinuod. Kay makita niyo sa Davao City, buhong na ang tanan.
ug ang mga Dabawenyo disiplinado. Correct. Naapagay mo abutay pa nga pila to ka basis pa ata. Kung gikurak pa na sa mga Duterte, kung gikawat pa na, mugawas ng mga basis ngayon na anak. Wala, di ba? Karon, only in Davao City nga naibas nga libre. Ug ang mga gibayad sa taxes sa mga katawhan gibalik lang sa mga Duterte. Correct. Sa serbisyo nilang nabayad mo na gibalik lang. So wala tay masulti sa mga Duterte. Ha? Sa tinuod lang. Yes. Unya Tomas no kay syempre murag namay mga comment man god sa social media gipakita nila katong sa Davao City Bus nga ang mga bus unit daw murag naaman ta sa Korea, South Korea. Korean novela nga very modern Pero namang goy usa ka reklamo kay walay CR. Tinood lang. Yeah. Asa mo ka nakakita nga naibas na ICR? Diya sa Nabatay na ICR sa terminal. terminal. Pero Pero wala sa bus. naman go sa boss katong sa rural transit naman to yan no. Ano CR pero igo na ihian siguro. Ihi lang, dili ka makabawas. So normal na. Siyempre kay kani ato city limit man lang ning basis nato, alam mo kinahanglan pa kag CR. Di ba? Wala tay choice. Wala kay choice kung gikan kasi dili padulong kag laing lugar adto kag kidapawan kung kinahanglan kag CR. So di man pud pwede magkinahanglan CR ang bus kay kada terminal munaong mo na. So di kinahanglan. Unless kung biyaan jud ka ba. Kada terminal munong man ang buses. So na may CR. Gusto ka dito, nagkaon ka. Daton ka man. Kung long distance ka pero within Davao City lang, nagikan ka lang di San Pedro, daog kag Matina, alam kinahanglan pa CR. Sentido common pud ay. Di ba? Ang suggestion lang nako, ihi na lang daan sa inyong panimalay before ka mulakaw. Di mo yun ang usually himuon. Usa ka mulakaw, dahil city limit ka lang man, di man ka mo atog laing lugar, di man ka mo atog Digos. Diya sa inyong balay na daan, bawas ka na unsa ang dapat. Ay nag-iasa kay basig gusto ka lang nga ang bus diri sa city nato, butang na CR para suwayan lang pud nimo mag-CR ka kanang magbawas ka dili pud pwede na. Dili na pwede. Kay nga ka sa city. Ang atong buses is city limit. Dili na siya ingon nga mugawas ka siyudad sa Davao. Kung long distance na siya, na may CR ini kada terminal na aman. Pwede man ka mananghid sa driver nga boss. Pwede magkuan sa ko, magbawas ko, magihi ko, Muno man ang bus. Kung long distance. Pero kung nara sa within city lang ta, di man kinahanglan. Di kay ka maniudto ngayon, di ka mahaw, hawa kag sayo, aron ka most testing kang sakay sa bus, ato ka na mahaw, di abo sa iyong destinasyon. Paned, nakas-mental. Hawa kag sayo para makasakay ligo sa bus. Testing ka, di wa kay mahaw. Di na kas downtown mamahon, may daghan kanan di ba? Di ba? Di wa nagikinahanglan CR. Kung mangandoy ka lang, imo lang gubaon nga kuan image sa kuan kay way CR dili na mao. City limit lang siya, dili siya nag-travel og long distance. Para klaro lang ha. Para klaro. Anyway, kani namang ko yung mga ingon nato nga plano kay kanang susama sa Manila na implemented man diha sa MMDA katong no contact apprehension policy labi na sa LTO. Pero gipaklaro ni City TMO head retired Colonel Junicio Abude nga wala pa na karon dinhi sa ASOB karon. Nagplano pa man pero wala pa na sa itinerary. So balikan nato ang pamahayag ni retired Colonel Junicio Abude regarding sa dunay gi-raise na question regarding sa no contact apprehension policy. Nabay implementation dinhi sa atong syudad sa Davao ang no contact apprehension policy. Yes, kini siya mandate ni sa atong traffic on. Mandato ni usa na sa mandato sa among katong giikutan nako nga dapat traffic engineering, enforcement, education sa mga drivers, nami diha katong motorized franchising kanang sa operation sa transport na dito na that the CTT mo must initiate the no contact apprehension policy using katong mga supposedly nga mga gadget. Na siya, wala pa nato karon diri. Naay nagkuha sa ato diri kining Smart Philippines. Na siya karon diri nga gikuha nato nga nasa na POC kanang proof of concept. I-prove nila sa ato nga gwapo ni. So gitagaan nato na siya nagkikikuha sa ato muna na sila gi-install diri sa diversion road.
Ang problema nakita na niyo na container van na diha na tataga ni CTT mo ihilong kwan kay mo na dito ang server na dito kung capture dito mo sulod dito kay dito sa during sa proof of concept ang nakuha na nako nga dunay problema bahin sa connection sa kuryente sa murag na wala ma-comply ang supplier ang kining contractor sa requirement sa LTO sa double life. Double life kasi siyempre nasa ni connecting sa kuryente. Dili man siya mo function kung wala. So muna karon na nakapinding na atay kwan. Unya kung okay na siya pag presenter nila nga muna. Wapo kay karon nakita mo gina usa man nasa akong ginakuan. Kay dili na to tanan mabutangan og enforcer ang tanan area. So dapat na atay ang ana. Kaya ang disiplina na ang driver mo disiplina kung nga dili siya madakpan. Kay kini capture man na capture. Nya ginaistorya na mo karon nga dapat nanatay connection sa LTO. Kay pag capture niya makita ang plate number, so matanong kisa man kisa may tagianing sakyanan. So nana sa system sa LTO. Diha pa nato siya masumunan. Kung dili manggan lang gani, nanatay ma-implementan nato na yan. Nanay ko ang sanggunian nga implement nato na. Every capture dire, padala na mo sa LTO. Dito na sila ma-alarm. So diha na siya magkuhan karon, pagbayad nila, pagkuhan nila sa ilang restro, dito na mali nga na violation. Pero mas maayos ito nga, after mag-capture siya, pila ka adlaw o pila ka kuhan, makadawat siya summons para makabalo siya na sa violation. Mao na pamahayag ni Janicio Abude ang hepe sa City Transport and Traffic Management Office. Pero syempre Tomas no kay kadaghanan baya nga mga motorista kung dili man taga dire na may dayo nga mo anhi dire unya kusog magpadagan wala jud kabalo no. Mao na kanunay ang katarungan sa madakpan kay katulang isa ka beses taga LTO ang nanakop ang taga LTO diha sa may Matina dito jud ko tagagawas ang nga motor agadayo dire madakpan kay wa sa kabalo sa sistema sa speed limit dire. So mo to nga siguro mga upat ka bukto tulo ka motorsiklo nga akong nakita dito ko nga uban ko sa taga LTO nga pagtan-aw na dili taga dire ang mga dakpan. So ang ilang katarungan kadure wa sila kabalo sa speed limit. So dili man namo ang katarungan siguro kay makita naman to mga signage sa kalsada na naman diya ang speed limit nakasulat naman. Gani, di ba? So malamang wa sila tan-aw mo na nga maka-violate sila. Taga LTO tong nanakop. So wala sila kabalo nga ana ang speed sa siyudad sa Davao kung musulod sila. Gani, unless kung ang motorista it's either point blank or hubog or wala na siya pakialam. Wala siya pakialam sa mundo. Oo, ani. Sama ka ng kay namanggoy mga checkpoint, of course. Ang ato ang mga sakop kung diya sa traffic enforcement unit kay usahay namanggoy lookout no. Hindi man nato malikayan no, pero syempre pass the word naman kumbaga. So, balikan nato ang giingon ni Police Lieutenant Colonel Christian Antonio Garcia from the Traffic Enforcement Unit nga syempre na may instance na dili malikayan nga dunay lookout unya na may maabtan na dunay checkpoint nga i-deploy sa bisan asa regardless kung asa syempre ang gusto nato nga para dili magabanha dili mahimong magkaransa ang kadalanan Tomas no. So ato nang balikan ng tan-aw. Na may instance nga na mga driver nga nagbantay sa lakay sa matag sa dimension ni Tomas kaganina nga katong nakadeploy ang inyong mga tao dito regardless kung asa man nakadalanan kung kusong magpadagan na may instance nga na lookout nga taong ayaw dito agi kay na manakupay dito. Baka sir. Baka siya. Dili na siya mawala. Pass the word ba dito at pass the word. Oo. Kanang mo gini hitaw ko sir sa mga kaning sa lugar dito sa sa Eden sa Katigan. Turing. Daghan din bura-bura sir. Daghan na Unahan siya saka pa lang mo diya wala pass the word na ganito oy panghawa mo diya. Manglakaw na mo diya, so muna nga mong buhaton na nagyaman ba, magsibilya na lang Okay, mapas the word man na. Kung mag-civilian, sir, ano ba yan nga mag-ako?
dili man ma-allowed magdako, pero ang pulis din dapat naka-uniform. Ano ko uniform, uniform ko. Pero pwede sila mag-hold. Abuhol. Hold lang sila. Yeah, pulis ko. Oo. Diyan ka lang. Pwede sila hold. Kaya nagdako kayo ang imong ID dire na kuan ka. Pulis ka. Oo, pulis ka. Oo. Pero sa mo mga uban mga motorista nga nag-advance na hunong. Ayaw kay. Oo, Sunahan. paraan ka ng Wala dako. Wala dako. Dako. Wala ko na matikdan. Mga motor mo lang ang registro. Dalit na hinakuan ba? Dahil mag-una, businyas. Oh. Ay, sunahan. Usas. Apil na sa ng trabaho. So, sympathize ba? ito gani, kaya puro driver. Sige, pero mali na, dili ka gusto madakpan. Ayaw pag-drive boy lisensya. Oo. Kung di ka gusto madakpan, ay pag-builo-builo kay may speed limit. Problema juga sa bura-bura. Samba mangut. Mao to ang pamahayag ni Police Lieutenant Colonel Christian Antonio Garcia from Traffic Enforcement Unit sa Davao City Police Office. Pero syempre, Tomas, kasagaran man good ang mga motorcycle driver or kanang mga nanagiyag kotse, it's either nalambigit sila sa drug racing or so, or dili ka ha, most wanted. Mao na yun atong nabantayan po katong mga ning bagway lamang, no? Pero syempre observation naman po, Thomas, no, kung di man nato matanan-tanan naman po yung mga gitesting nila ang katong kung unsa ang abilidad sa traffic enforcement unit or traffic enforcer kung naay checkpoint nga iplastar. Ano eh? Dili po nako makita si hepe nato, si Lieutenant Colonel Garcia. Kay siya mismo mangunay usahay sa paglibot sa siyudad sa Davao, kutob sa ang gisakpan nga area, ang area of responsibility, siya mismo mangunay. Kapila ko na siya makita nga siya gyud mismo ang magman gani usahay. No? Ana kakugihan ang atong chiefs, hepe nato sa TEU, Traffic Enforcement Unit. Ana siya kakugihan. Trabaho gyud na siya gyud. Bisag mag-ulan, mo inspect yun na siya sa mga area. Kung tanaw niya nga murag traffic ng lugar, tapos wala siya enforcer. Pag maagian niya, siya mismo mo kanaog siyang motorsiklo, o sakyanan, magman siya. Diha na ako nakita ang atong Traffic Enforcer Unit Chief nga si Lieutenant Colonel Garcia. Ana siya kakugihan. Dili niya iasa sa iyang tao, kundi siya mismo nagapangunay og man sa trapiko kung makita niya nga busy na heavy traffic na niya walay pulis usay kulang man gud ang pulis nato gud ang atong mga TEU group kulang man, so makita niya malabyan na mga kuan siya mismo mangunay sa akong obserbasyon, sa akong nakita ko kay one time dili lang sa Matina nakita ko na siya kaduha siguro. So siya mismo ang nagman kay tungod ang yang traffic enforcer kulang. Ana kakugihan ang atong TEU chief nga si Lieutenant Colonel Garcia. Ana sa kakugihan. Director Carl. Yes. Ani manggod, syempre nagsugod naman ganina ang ingon natong Si Misa de Gallo. Misa de Gallo. Pero syempre kay namanggoy ang atong kapulisan pod nga nagabantay sa tagsa-tagsa ka mga simbahan o para lang mahimong hapsay o malinawan. Hilabi na katong mga negosyante nga nagapamaligya og puto bongbong o nana. Pero na may pamahayag ang pagpangandam sa kapulisan, sa AOR, sa Davao City Police Office, o sa uban pang mga lugar sa Davao Region, ilawon sa Police Regional Office 11. So, paminaw nato ang pamahayag nila Police Captain Hazel Rezane Caballero, ang hepe sa Davao City, ang hepe sa spokesperson sa Public Information Office, Davao City Police Office, o Police Major Catherine Delaray, ang kanhi spokesperson sa DCPO, o kasamtangang spokesperson sa Police Regional Office 11. Manamay manggod ang tuig 2025 pero usapod sa dakong challenge no kay namanggoy mga individuals ginatest man gud ang pulis nga naay gusto magpalusot man pod og pabuto such that kay gusto man nila nga naay mga hugyaw but however ngay dunay daghang mga instances nga basin naay maangin masakitan within so unsay paningkamot gyud sa Davao City Police Office and
pwede man po, although nga, implemented man gud ang firecracker ban ordinance diri sa syudad sa Davao, but usay atong susion pod with regards sa pabutayan man pod ang pagsaulog sa bagong tuig. Yes, sir. Nga to ang City Director, sir, no? Police Colonel Manan Caracas Muarif. Sa kong ingon, sir, na siya mga instructions sa mga station commander, especially kaning sa mga paboto, sir, no? Ang ipasulod rin sa atong area responsibility. Part na siya, sir, sa ato ang mga control borders, sir, no? Ang pagkandak o ka ng inspection. And then, just in case, nga may ingon sila o ka ng muagi lang sila sa Davao City, na instruction ko na ato ang City Director, sir, no? Sa pagsiguro nga dili doon sa Davao City, idalon ang mga paboto. And then kung naaman, sir, kailangan na select proper documents ng 8% sa ato ang mga uniform personnel nga naa sa mga control borders nato. And then just in case nga naapoy makita ato ang mga kaigsunan baway nyo, sir, magtinabangay yun ta sa pagbantay sa ato ang palibot, sir, no? Kay kabalon na ta nga bawal din ang paboto diri sa ato ang siyudad sa Davao na atay City Ordinance, mga 2002 pa ganin na, no? More than 2 decades na ang ato ang firecracker ban diri sa ato ang siyudad sa Davao. Kung naman sila makita or nangibawaan nga naay mga individuals diha, mga negosyante na pamaligya o ganang nga paboto diri sa atong AUR, manawag sila dayon, sir, sa ato ang nearest police station or call Central 911 para makandakan ka na o kanang investigation, sir. And then kung naamay makita nato flagrante delicto or makot nato sa atong presensya, pwede nato na ma-confiscate or pwede ta makafile og kaso tulos individuals nga nagpupot og mga firecrackers. Police Major Delaray, although kanamang po yung mga mga firework displays sa uban pang dapit sa Region 11, pero na may instance pod nga katong mga imo nato nga na yung mga illegal nga mga pabuto nga magpalusot gihapon, pero unsay atong pagtutok pod sa mga respective police provincial offices sa Region 11? Na may mga areas, unlike sa Davao City na dili bawal ang pagpaboto. So, ang ginahimo sa tong kapulisan dito ng mga area, gina-survey pod, gina-check tong mga nang maligya nga ang ilang gibaligya katulang pong authorized nga ang gidakon sa pagboto. Kung naa sila'y kadtong mga superlulong, itong mga dagko ko jud kayo nga wala di sa mga dagko kayo nga dili na pud siya safe na ipaboto, i-confiscate jud na. No, so sa mga tindahan nga nagabaligya, gina-check mo na pud ato ang ginatan-aw to make sure lang pud nga safe pud ba ang katawhan nga mo gamit sa paboto, nga kung paboto man galing sila walay injuries nga mahitabo, nga walay insidente mahitabo kay kinaiwasan man po nato na maputlan o tutlo or the worst mabuta tungod kay napiskan. So ang remind na lang po ko na kanang safety ninyo ang inyong perminti isipon kung magsindin mo o kaning pabuto or firecrackers ba karon or sa mga quites na ang may way nga pwede ka magamit og stick, di ba? Para mo siyang at least na ay ka ng distance kung sindi ka. So para ba happy o ang ato ang Pasko happy po ang ato ang pagsugat sa bagong tuig kay mas daghan biya magpabuto pagsugat sa bagong tuig. Iwasan nato nga narata dito sa naa sa hospital ang pagsugat sa bagong tuig. So i-search ninyo sa bahay sabi mag-kuan man ta na basig na yung mga changes. I-search ninyo sa itong mga authorized lang na mga paboto. Katulad dito mga gagmay lang dito siya. Mga plapla, bawal din. Bawal na siya mga Okay, mo lagi no. Pero klaruhan na pod nako na kay medyo na may isgutanan pod na ato previous naman to. Pero aning higayon na atong kay pahumanay manggod ang tuig 2025 Tomas no. Pero syempre kay basin mag-advance party naman pod kay kay Bisperos man Pasko naman goy mag-challenge gyud na magpabuto diri sa Davao City, but which is bawal diri og sa Davao region man pod, although naman goy mga fireworks display, pero syempre naman goy mga instance na magpalusot gihapon ng mga pabuto no
Oo. Pero syempre Tomas, okay, ato nang iklaro nga basin di ay sa bisperas sa bagong tuig or in the middle of the simbang gabi or misa de gallo na may instance na magano samok-samok na pod, no? Makadisrupt man pod o gano kanang pagpamalandong nato sa tuang kaytas-an, Tomas. So syempre atong pero ato na nang hatagan ng pagtagad na dili man tanan dili tanang mga pabuto is gamiton kay usahay ma-instance na ma-ending ang inyong celebration sa Pasko bagong tuig ana sa ospital, which is nangandaman pod ang mga ospital particularmente sa gawa sa Davao region, Davao City rather, nga mga ospital kung manggaling nga naa may mga maigo sa pabuto o dili kaha na manggoy mga ligaw nga bala, Tomas, no? Pero anda man kanunay ang atong hospital dire bisan bisag bawal ang pabuto way magpabuto pero ang atong ang mga doctors nato, mga hospitals, mga clinics is open man sila. Kay ila yung serbisyohan kung naa may mga panghitabo nga dili unta angay na sila dayon, dili sila wala may pabuto di ta mo duty. So ang atong hospitals sa siyudad sa Davao andam kanunay kay kana sila gimanduan na sa local government nga kinahanglan bisag way pabuto naa sila kay kung pananglit ay mga panghitabo dili kay sa pabuto lang may mga aksidente naa sila nga mo atiman mo entertain sa mga kinsa tong mga nadisgrasya. So dili sa Davao disiplinado ta labi na atong kapulisan dinhi sa atong siyudad sa Davao kaning misa de gallo tawag nila nga simbang gabi nga kadlawon man siya dili man gabi. So ang atong kapulisan ug mga uniform personnel naa kanunay sa mga simbahan nag-deploy og mga uniform personnel kada simbahan ug kada chapel ata na ay mga uniform personnel magbantay sa mga nanimbahay kay di nakasiguro nga nay mga kabatan-unan mga ganggang, mag-riot-riot, magkita ay ana. So, mapungan kay na mga uniform personnel, maliban sa naka-uniform personnel, ni pa yung mga plain clothes ka nagbantay. So, dili yun makalusot ang magbinuang. Sa tinuod nga pagkasulti, ang siyudad sa Davao, disiplinado yun. Mamilitar man, mapulis o tanan, gawas lang ang magginikanan, nga magkonsinti sa ilang anak, nga dili lang kayang badlungon, di nato na isangon sa uniform personnel. Kitang ginikanan mismo ang magbantay sa atong mga sakop para di ma-appeal, mahilambigit sa mga problema. Kay kamo gyapon mga ginikanan ang maproblema. Kung responsibilidad mo na sa ginikanan nga ilahang ipasagdan. Oo. Mo gani kay dili ang atong kay dakong responsibilidad sa ginikanan nga tutuki pag-ayo ang ilang mga anak kay di man nato malikayan nga naamang puy magbuhat og milagro ani inay magsimbang gabi mahimo nang simbang tabi kay namang guyan ang iyang crush dito sa simbahan sa tabi-tabi. Oo, dili walay essence anang maong simbang gabi no. But speaking of that, kay syempre kay bawal man gud ang pabuto dire, pwede man ta magsaba-saba pero syempre isip respeto raman pod sa atong mga senior citizens sama ni Tomas na senior citizen pod ginahanan na syempre nagsaraman na magsaba-saba no pag taliabot sa pagsugat sa bagong tuig. Pero syempre namanggoy mga improvise na mga pampaingay, pagsaba-saba sama sa turotot. Yes, so turotot. Tangana. Oo. Katong mga modified muffler, no? Oo. Pero, dili advisable sa public roads nga mag-modified muffler mo. You can use it na lang kapag na may competition or dili ka magsaba-saba for New Year. Manalagi, no? Pero, syempre, gimingaw naman gud ang mga Davaoenyo ang Turotot Festival nga kada tuig nga naginapasit pero wala man lagi pero balikan lang nato ang gipamulong ni Charlotte Parba ang admin officer sa Davao City Tourism Operations Office kung ngano nga giwala for now or kung naman goy katong sa Turotot Festival nga gi-held dito sa Rojas Avenue pila ka tuig ang milabay atong paminawan. Ma'am Charlotte, I don't know if you could recall with one kay
for several years ago, ginawa yung parang Trotot Festival dito sa Davao. Pero for this year, wala talaga. Yeah, because if I will remember, if I'm not accurate talaga, but I Opo. think it's a para siyang mounted by a private company. Opo. Yeah, no, hindi siya sa city government. Pero syempre, accredited siya na event. Wala tayo ngayon yan, the Toronto Festival. Di ba ginagawa yan sa Rojas noon? Yes po. Yeah, wala tayo ngayon yan. For like, since pumasok ako sa City Tourism last 2024 Mm-mm. and now, wala kaming any plans on having the Toronto Festival. However, for this Pasko Fiesta event, which is the concept is Paskong Pinoy, Paskong Dabawenyo, ang isa sa ating mga icons or iconic na mga objects that will be highlighted is the Toronto. Kasi lahat naman tayo, di ba? That's why we are having also the Pasko Fiesta event is because hindi tayo nagkakaroon ng grand firecracker na mga wala tayong paputok, wala tayong mga pyrotechnic na mga exhibitions. That's why we have the Pasko Fiesta in place for that, para ma-divert somehow yung longing ng mga tao na it has been a long tradition that every Christmas and every New Year meron tayong mga firecrackers, di ba? So since wala yun, we opted to have or to make noise using the Toronto. Opo. So yun yung ginawa natin, part of our highlight icons ngayon for the 2025 Pasko Fiesta. Nandun yung Toronto. Maunang pamahayag ni Charlotte Barba, ang admin officer sa Davao City Tourism Operations Office. Tomas, no? Kay balikan nato katong sa bata pa. Kay siyempre, mutambling pa ka sa una, nitong bata pa ka, no? Tambi. Oo, pero ano ka nang experience nato katong sa dihang murag buhat og acrobat or ana. Unsa yung feeling ato, Tomas, at that time nitong bata-on pa ka? Sa Batanon pa ko wala kay ko anang mga tumbling kay dili kay ko nga mabalian ang akong experience sa sports lahi. I-compare sa mga karon kabatanunan karon, ang amo sa una ako tigulang naman ko 71 years old na ko, lahi ang among mga kuan kanya ito mga sports one, wala may nang mga tumbling, lain tong amuha sa una. So naka-experience ko atong mga experience namo, pero lahi ning karon ang ilang mga experience compare sa mua. So diferensyado gyud lahi. Gani. Sama na kato karon, no, na uso naman god kay wala man kay first man ni sa Davao katong mga gymnastic nga kay naman diris kay si Ma'am Sanggutan, no, Ma'am Lisel Sanggutan, mo president sa Davao Golden Twist Gymnast. Gipakita giduaw man nato ang maong Gym yes, so diya sa Spring Village buhangin, no, buhangin. Pero ato na nga balikan kung unsay mga kasagaran na gibuhat ato at that time, no, together sa coach sa maong Davao Golden Twist Gymnastics ni si Eric Uyanggurin o katong sa president na si Lisel Jane Sanggutan. Can you explain, coach, unsa man tong lisod yun nga i-maintain ang ilahang flexible ang ilang time kay naiuban kadaghanan kanila nag-eskwela ang mga young ones na gusto mahimong gymnast. How difficult ba, sir? So, ang among kasagaran ko na dito, ilang kuan sa gym, attendance. Ang katong kasagaran mga no excel, katong nagsigid attendance sa gym. Mori among makuha ng bigay. Ang katong uban, magtapok na every Saturday. And Sunday namin, half day ng Sunday. Yan ang uban. Sa Monday to Friday, nag-try mga 3 hours lang ilang klase. Sa uban, 1.5 hours. Okay na mo mo. If kung mangutana pod ko regarding sa participation sa pipila sa mga estudyante in some events, especially mga tournament for gymnast, what's the experience po ng ato ang mga estudyante nga nagtudlot na nagka-cut-on dire, especially po nga nakasalmot silang mga tournament? Klase-klase po. Klase ang amuhang mga competition ay international, ay national.
karon namiyak kami nga kuan madayaw and then ang uban na mga unit mate ika and then pagtulong ko mga kaprisa. So kami nag-participate ni sa local competitions na interclub, nag-participate po ni sa DepEd games like sa to Dikaa, then going to Dabra and then Palaro. Then we also participate sa international club meetings. So we expose the gymnasts to daghan nga competitions because it will help them boost their confidence and then bring pride po sa ilahang self. Tomas na kay pangutana. Pila ang edad dawato ninyo ang bata mo train og gymnast? Ilang edad magsugod? 3 years old ang among minimum age. Minimum age. Yes. 3 years old pataas po. Pataas. Pero asa ang age limit yun at pinaka maximum nga estudyante nga edad nga ni study dire? Dawat man ni walay limit ang age. Okay. Even adults dahan. Kami adult Class na ay nag-join. Oo. Yes. Pero managdili man pwede si Thomas kay gipit-pit ang iyang tuhos yun. Senior. Oo. Pero ingon si sir mo backflip daw siya tuon na. Wala nang lahi manggod si Thomas og abilidad pod no kay syempre kani man ni siya karatista og usahay magadala mon pud siya balisong. Ayan yung subuki aning akong sparring partner kay lain ba siya mo entrada atake taw no. Pero syempre di naman nimo makaya karon kay senior naman pero nabuhat ani mo na sa una nahimo kang karatista. Although way back 70s na ako sa Mindanao mudukuan Korean tang sudo under ko ni Edgardo Bingbing Grandesa mo instructor na ako. Yeah, sa panog si Manuel Jojo Grandesa sa Mindanao mudukuan Korean tang sudo. Dugay ko na 7 years ko. So karon bisan pag ana ko kadugayon na sa club namo tigulang nako. So wala na kakayahan musagubang pero ang technique tanan naa pa sa akong pangisip. Oo. So, although dili ko makalihok na kay sa edad, Oo. pero ay lang po. Yes. Ana lang. Muna nga ako, kalmado ko karon, dili ko magpataka kay ngano. Wa ko kaya. Oo. Gani. Pero ay lang po nyo suwaye. Oo. Gani. Pero kani kay syempre ang panglawas man rin importante Mao pero gani. oo. Ani kabalo man ko nga di man katig sigarilyo no. Wala. Karon. Okay. Sigarilyo, inom, sugal, wala ko ana. Since 1975, pagbiya na ako sa bisyo nga inom ra to ko, awa mo ko ilain. Oo. Sugal, kanang sigarilyo, wala ko ana, kanang apil-apil sa mga iya sa kalibutan mga kalingawan, wala ko ana. Sugal lang ako sa nag-inom, pero pagbiya na ako way back 1979, totally undang. Yes. Muna dili ko mutuo yung ay lisod biyaan kay ani dili ko mutuo. Kaya ako pag ingon ako undang yon. Oo. Disiplina ra ba ya? So self-discipline lang kumantigo ka pero kanang kita kag amigo agdaw kag inom dai ka ako dili besa pakinsang mo agda sa ko. Pag nagbaliban ko, baliban. Oo. Mo ra gi kay syempre naman po until now no na naman ko sa open area mga smoking area man po sa tagsa-tagsa ka man dapit pero syempre di man good basta-basta nga ang sa kumpanya magmuntar og designated smoking area sa gawas pero syempre moagi man gyapon ang proseso balikan nato ang gingon ni retired Colonel J. Francia ang head sa Vices Regulation Unit kung unsang pamaagi or nganong dili maaprubahan tanan ang mga establishmento nga pagmuntar og designated smoking area. Naroon ako ni kanang designated smoking area is only be approved by the BRO. Okay. BRO lang mag-approve. You cannot put smoking area diha in your own kamo lang maghimo big smoking area dali will good for sa inyo ang intention pero still
paano na permit na sa BRU. Kaya nga naman, i-inspect man nato kaya may specification na. Yes. Dapat nakatuman siya sa specification. Pag dili siya, halimbawa, smoking area, doon tayo sa mga estudyante, ang mga bata, na kuan diya. So dili siya pwede approve. Halimbawa, kanang doon kayo sa kay ang nakabutang mo sa itong designated kuwago that must be located not within 10 meters sa entrance o kinag-exit sa establishment. Dapat layo-layo din siya. 10 meters beyond more than 10 meters na makita sa mukha dito. O wala po tayo designated smoking area na gitawag na to sa una. Kailangan ko sa una na closed door, kanang indoor, gitawag ng indoor. Establishment, tapos naghimos ng kwarto, gihimo smoking area. So wala na nato nag-allow doon. Wala na sa atong ordinance na closed indoor. Kay kung butong na naon, mura sufocate man sila dahil sa kwarto. So atong smoking area dili siya closed, open siya. If you happen to see the one sa mga kita na SM. Di ba na smoking area dia siya kay open air na lang wag siya dia siya tapos dia na po sila magtapok na po na siya kung saan nakadakon kay 5 meters square meter na siya. Okay, sa SM, di mo dapit sa may parking area sa mga motor, yung may mga security. At kung gusto mo ni Garillo, mga ito dito. Ako, usually, ito ang mga call center, mga trabahante call center. Call center. Dahil sila manigarilyo, sigarilyo or beef. Ako mo klaro na apil diha po ng ang kininggi, shisha, o mga electronic device na kuhan. Siya. The same as na siya, sigarilyo na to na bawal gyapon in public. Only sa, siguro, diyan ka sa inyong balay, sunod sa inyong balay, pwede ka na, pero bala ka, i-risk mo ang hit sa imong pamilya, imong mga bata, huwag mo na nakablad sa itong ordinance, pwede ka na sa imong balay, within your premises. Bahala ka diha, pero ikaw, kayo napay second hand smoke, napag yung third hand smoke. Ang third hand smoke ka nang utog sa makahimos. pilit mo na sa itong mga kurtina, pilit sa itong mga kuhan, gawin niya, dugay na mawala, sige na itong jimot. O muna muha na ng decision. Pero may hawat sir sa kaning hotels nga nasa smoking area. Oo. Pero close door na inaata sa mga hotels. Wala. Kaya kay ang mga hotels, napoy nag-apply o pinikuan ka ng designated smoking areas. Lalo, pero usa, dili sila ka pasar. Dili ka pasar kay tungod kay ang area ba. Pero katong mga dagkong hotel na nako na space sa gawas, mga parking space, sa mga kuan example yan. Pwede sila maka-apply. Basta approved by the BRU. Okay, i-speak pa na. Daghang kayo manid dali magpa-approve niya during inspection. Dili ka pasar. So, wala din siya. Dili din siya kuan. Pero sa inyo yung mag-apply sir. Sa mga even ka na mamaligyaw mga sigarilyo, like, sa may mga example na to, mga 7-Eleven na tao, sa mga 7-Eleven. maligyaw sigarilyo. Dili gyapon na mo, gyapon na diri, tungod kay prior we approve sa Business Bureau, pag-iyong ka na lang sa BRU, for approval na po na mo kung pwede ba sila mabaligya dahil sigarilyo. Mga kay bawal mamaligyaw sigarilyo like within 100 meters from school playgrounds, area na frequented by children. So mo nang gina-inspect na mo na within the premises, within the anong perimeter pag yun 100 meters per perimeter. So bawal dia mamaligya og kuan sigarilyo. Okay, so mao to ang pamahayag ni Sir J. Francia, ang labaw sa Vices Regulation Unit. Pero syempre, namang gyapon ng anti-smoking ordinance diri sa syudad sa Davao, no. Pero namang goy mga ang pagmonitor bisan badlongon nimo mura magsikin sa nga di na nimo mabadlong kay iano na ng kinabuhi, bahala na, depende na kung ang imong baga makaya. Pero mao lagi kay
mura giihaw man nimo sa sulod kay naman gud ang aso, No? no? Gani, oo. So, dapat kuan yun na mo sa individual self-discipline. Undang ang pagpanigarilyo. Kaya wa jud kay makuha nga kaayuhan sa pagpanigarilyo. Oo. Kung makita niyo mga display picture diya along the roads, di ba? Oo. Sa may City Hall, makita niyo unsay dangatan sa imong panglawas kung di nimo undangan ang pagpanigarilyo. Ako kana naman nga bisyo nga wala ko sudli sa una kanang sigarilyo. Pero inom o ganing sugal ni sulod ko pero siya diyang nagminyo ko way back 1975 pag yun ako undangan ko na undang yun. Way makapugong. Pero inom lang o kanang kuan akong naging bisyo sugal. Kaya wa gyud pulos sa inom di gyud nimo mapatumba si Elizalde. Mao gani. Nya ang sugal mas dako pang pildi kaysa daog. So nganong ang imong kwarta na nasa imuha, nganong isugal man nimo wala. So mo na nga self-discipline lang tawo nimo ang unahan. Ayaw ning karon kung yung kwarta sugal na uli may mo daog ko ani. Kung di na tinuod. Mas dako ang pildi kaysa daog. Mao man. Pero syempre man pod nga naman ko'y mga nagpinilosopo, katong mga studies man god nga base sa magazine or sa dyaryo nga makapatay ang aso o pagpanigarilyo. Ang joke ana is giundang nagpagbasa sa newspaper kay dili gyud magpatuo tinuod lang Tomas. Kana mga balita di na minaw. Basta maghiskot og sigarilyo inom di na minaw. Mao man. Ang matuman ang iyang gusto. Ang imong gusto. Samot na kung ano, babae gyud. Na, oo. Samot na. Kung babae manigarilyo pila ka pangit na para sa ko. Basta babae manigarilyo o mag-inom. Oo. Wa gyud pulos ng bayana. Gani. Di gyud ko mangulitaw og ginanang klase nga pagbabae na bisyo. Manigarilyo kaning muinom never na nahitabo. Di ko kay ngano kabalo na ko kung unsang mahimo nimo kung siya ang imong maasawa. Not unless kung ang batasan parehas. Kung parehas ba sinabtanay. Pero syempre, kay ang Davao City man good, daghan ang firsts dinhi. First nga nakatuman o gano, firecracker ban, nagsundog man po sa ubang mga munisipalidad. And then, ang mga dili taga dire midayo sa Davao gina-promote man gud nila pero na maguli uban nga dili na mag-promote sa atong syudad kay traffic na kayo tinod lang. So mo to nga medyo cliche pero na may sense man pod nga syempre kay ganahan man unta na daghang mga butay pero syempre na may every pista man good. Ako taga Davao man ko pero kung moadto man ko laing lugar, dili na ako batasan nga moadto ko nga pista. Sa ganahan lang nako. Pero pag diri sa Davao okay lang kay syempre na naman ta sa media, maka-cover naman ta sa mga events. Taga Davao ka pod. Yes. So walay problema sa ako. Pero kanang magbisita kung not unless kung appointment or invitation, want to jud ko. Dayo ka. Basta invitation. Yes. Pero way invitation di ka maato. Dili gyud kay pero mao nagi kay nay impact sa city tourism kanang atong mga vloggers nga dili taga diri namang uban nga taga Tagum na may taga Malaybalay, mga taga Cagayan de Oro, Iligan, Sindangan, Zamboanga, Dipolog, bisan asa, you name that place, gusto man nila nga ipasigarbo kung unsa kanindot kalimpyo ang Davao City. Yes. Kung unsa ka safety ang Davao City. Oo. So, sa daling pag-istorya, ang taga Davao disiplinado. Correct. So, paminawon nato ang pamahayag ni Charlotte Parba kung unsay response sa city tourism ang paghatag og positibong impresyon sa kung unsa madalit ang Davao City ngadto sa mga non-Davaoeños. I-notice na ang dami namang mga influencers, mga vloggers that they feature in every festivity, including the Pasko Fiesta sa Davao. But how is the observation of the city tourism in promoting most of the activities and also the festivities in every quarter of the year to be actively participative, although not all events can
be attended to, but however, they can experience of how it's like to be celebrating in most of Davao City's major festivities po. Okay, first of all, thankful kayo may sa present sa mga vloggers, no? Iba yung generation ngayon because even yung mga karaniwang tao who will get to have the gadget na merong cellphone, merong camera, will become na influencers, no? Meron silang chance to promote, meron silang chance to air their opinion. So we have to be more careful as well in facilitating events. And we are thankful kasi nandun sila to also support us and to also when they air their opinion, we also get parang wake-up call sa amin na, ay, dapat pala ganito yung ginawa natin. Mag-add siya sa ang mga dapat na istudyuhan o paningkamutan na bahoy yung puhon. As to our promotions effort, nagapaningkamot yun mi na very strongly amo ang mahimo og kanang wider ang spread sa amo ang promotion. That's why kapag mayroong mga ganitong invitations, we also engage and as much as possible kung kaya sa oras namin, kaya ng mga oras namin, we don't refuse. Talagang we attend to invitations. This is part of promoting also our efforts, no? Not only for the Pasko Fiesta event, but for all the events that we mount all year round, no? So we have 4 major events in the city. We have the Araw ng Davao, which is soon to be, to be here na, no? On March, on the first quarter of 2026. And that's also be the celebration ng ating 100th year ng City Hall building. So, yun yung mga important na mga bagay na i-note natin for the Araw ng Davao celebration. We have the Duao on the second quarter. And of course, we have the Kadayawan event on the third quarter. And this Pasko Fiesta, which will also end, no? The year-end celebration natin ng lahat ng mga event that we mount the whole year through. So, yun. And other than that, very excessive no and extensive yung aming promotion sa aming social media, sa mga interviews na ganito, lahat ng mga platforms na kaya naming i-offer or ibat-bat no or i-share ang mga plano. We do that. And para din people will know na we do not simply specialize on events. Maraming ginagawa ang Davao City Tourism Office ngayon, especially on tourism product development. We are doing circuits right now. When we do the simulation tour puhon, we will be inviting you, no, para makita ninyo unsa ang among ginapanday, not just the events but also the circuit. The circuit kasi will be our offering talaga sa atong mga bisita because when you think of Davao, people will associate just the Malagos. Although, no offense meant, no? Ang ganda naman ng offering talaga ng Malagos at saka ng Eden, no? Pero palaging ganon yung iniisip ng mga turistang puntahan. Tapos kung mahurot na nila adto ang Malagos ug Eden, balhin na dayon sila og Samal. So, considering that Davao City is so vast, no? We have so much to offer here sa atong syudad. Mao to ang pamahayag ni Charlotte Parba, ang admin officer sa Davao City Tourism Operations Office. Ug syempre, useless ang tanang paningkamot nga mapaila ang atong syudad kung walay dakong pagsalig og syempre dakong halapad nga pagpasabot na ang mga influencer, mga vlogger na ginapromote nila ang ato ang hometown na natong pinalanggang syudad sa Davao. Pero syempre, maskin manggani nga kamo mga drone operator, dili sa mo mag-vlog sa kahanginan nga walay permit gikan sa Public Safety and Security Office. Diba? Hanglan na siya. Mga mo permiso para dili mo matiknikal. Yes. Kung magbuot-buot lang mo, basi goodbye drone. O goodbye drone, makabayad pa mo sa penalty, may embargo pa yung drone, ug makasuhan pa mo. Yes. So, muna'y dangatan ug magsupak mo sa balaod sa ordinansa sa siyudad sa Davao. Yes. Kay ang taga Davao disiplinado. No? Ana lang timan ang tanan kanunay, disiplinado ang taga Davao. Yes. Ug tungod niyan na kay syempre atong hatagan og pagtagad sa pagpasalamat sa atong mga bisita, pero dili pa kini ang ulahi na gayon kay napamay next edition kay ang next mauray last for this year. So atangan na lang ninyo kinsay among guest, pero sa dili pa ta magpanamilit kay
ang among kinusing-kasing ang pagpasalamat sa inyong walay puwas ninyong pagsuporta. Hilabi na sa atong mga nahimong bisita, sukad sa pagmugna niining atuang Kadangpan, yeah. Kapihan sa Kadangpan, the Kadangpan Digital Media Forum. O 23 edition na ta. yes. Pero gibalik lantaw nato ang atong mga nahisgutan sa gikan sa tinubdan gyud sa atong mga newsmakers, mga balita. So kani ako ning advance nga ipaibalo kaninyo nga mag-season break me sulod sa usa ka bulan sugod sunod semana hangtod nga mahuman niini nga bagong tuig pero balik raman ta after 1 month pwede naman ta maghisgot og lain pang hisgotanan. So sunod semana dili una ko ninyo ilabi na kamang Tomas nga dili ninyo mabati tungod nangandam man mi sa amo ang bakasyon pero wala mi bakasyon sa media pero nagka-cover yapon ta. yes. Bisan pagtuod nga walay mga kuan, nag-cover ta sa mga panghitabo sa siyudad sa Davao. Yes. Kay kato ang ato among pang serbisyo sa siyudad sa Davao, ang atong trabaho, serbisyo publiko ni. Dili ni ingon nga para sa ato lang, kun dili para sa tanan. Mahibala nila unsa ang nagakahitabo sa siyudad sa Davao kani nga panahon from today after sa atong pan wala ta dita makita sa atong YouTube. Facebook. So nagka-cover yapon ta. Malamang makita na ninyo niya among trabaho after na sa January. Pero syempre akong pagpasalamat pod sa mga nagalantaw pod at ilabi na katong mga bot mutabang sa amo ang tinguha nga makaalagad sulod sa pipila ka mga bulan. Ug pasalamatan sad nato ang Drip and Dip Cafe nga gigamit nato nga venue panagsa kung natay mga bisita nga atong ginadala dire or kung dili man kay naman po yung mga ahensya na ato nang ginabisita. Syempre pinasahi kini nga kapihan nga wala sa uban pang mga talk show or mga press con. So usara ang topic, usara ang hisgutanan, gina-focus nato sa ato ang resource person Tomas no. Mo na ang atong trabaho. So salamat Director Carlo Dolier. Pero tapos ang atong year-end ang year-end reports nato. Ug ang atong pag-uban-uban dili kay mawalan ta karon. Continue sa atong trabaho hangtod sa January pero di mi makita sa YouTube ug sa Facebook channel. Pero ga-cover yapon mi. Sudong mi kung unsay nagakahitabo sa siyudad sa Davao para mi ibalita after sa bag-ong tuig. Yes. Ug mao kadto ang atuang year-end special report sa atuang kapihan sa Kadangpan, the Kadangpan Digital Media Forum. Ug kami ang inyong mga moderator, way paglubad, way pag-usab Kadangpan Carlo Dolier. Si Tomas Canoy Ibansenya Jr. sa inyong Kadangpan News. Yes, salamat kayo. Isip pagpanamilit, mao ni ang among gidalit para kaninyo. Salamat ug maayong adlaw. Welcome sa ato ang pinakabag-ong media forum nga inyo ang makita matag kaduha sa usa ka bulan niini nga pagpanaguban-uban kung diin magahisgot-hisgot sa mga butang lungsudnon ug nasudnon nga diin ako ikaw kitang tanan adunay dakong kalambigitan o gikan sa tinubdan sa mga balita o sa mga impormasyon na angay ninyo masayran. Mao ang kapihan sa Kadangpan. O kini ang inyong ubos nga alagad ang inyong Kadangpan, Carlo Dolier. O akong sparring partner, paila lang. Si Tomas Canoy Ibansenya Jr. They are trained sa PNP within 6 months or 1 year. Nabangig nga po yung masinupakon within the allocated hour. Yes, minimal siya. In fact, even na PNP na ikamay musipyat, unaware siya nga sandili ay bikalit na sulod, so parahon siya. Masiguro nato na sakto ang pag-manage from the treatment to disposal sa kaning mga hugaw na atong makolekta. Authorized links no again and pages na pwede sa dito no
mag-volunteer, or mag-signify of their intention to apply. Ang lahat ng leave, mga break, gina-cancel because of sa to mga dagkong nga event. Naa natay public free Wi-Fi access diri sa ato ang terminal. That is for free actually. Sa lower house division, masunod sa 500. Pero kung ang masunod katong sa version, assumed version, diretso na 1,000 sa super. So yearly no, yearly. Monthly siya. So every 3 months ang release ana. So inaawhag na mo tanan kay di man siya exclusive, i-open ni namo para sa tanan. Sa pamilya, sa bata, sa patiguang man, kung naapon ni mga senior citizen nga aktibo gyapon nga gadula diri. So Asa ang age limit yun, pinaka-maximum nga estudyante nga edad nga ni study dire? Dawat man walay limit ang age. Even adults Bali, Ang adult adult class. class na ilagay Oo. Pero managdilipan pwede si Thomas kay gipit ang iyang sohos yun. Senior. Oo. Pero ingon si sir, mo backflip daw siya tuon na. Manood na diri sa mga video diri sa diri sa highway. Kaya na lang yung saon mo na to nga. Gusto na to kuan mo. Tawakan na lang kami. Hindi na lang Citation. How proficient you are in delivering information compared to the previous spokespersons. Ako naman. Adilita na sir, no? Dili na tayo kumpara ato ang magaling nun sa, especially yung mga senior officers natin. Sa Montepreo, ilan ang capacity niya na person na per day. per day? Per day, actually, I cannot really say, sir, with ano ang capacity because everybody knows that when you go to Kapatagan, hindi lang git ikaw magstay sa kalugar. When you go day tour there, people tend to hop on, hop off, hop on, hop off. Kasi dugol na magod ang mga resorts eh. So each resorts available in the highlands of Mount Apo. Madam, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, ma'am. Alaykum assalam, Sir Carlo. Happy to hear it na alam mo, you know how to greet in our Muslim way of greetings. Kami sa isa ka bulan nag-operate ni nami operation sa bukid. Itong mga liblib na lugar ano na ito. Conduct ni og ISO operation. Gusto na mo itong mga lugar na peaceful na tugo na sa gobyerno, ibalik sa gobyerno. At least makabalo sila na naaday ang gobyerno gyapon wala ni biyahe. So establishment, tapos nagibos ng kwarto, gihimo smoking area. So wala na nato nag-allow doon, wala na nasa tulin ng kanang close indoor. Eh, ang buto na naon, mura supukit man sila dyan sa Mga batanon involved sa mga riots sir, no? Unang nga to ang city director, nag-remind sa mga station commanders to coordinate kanunay sa ato ang mga barangay officials kay sila na ang nakabalo kung kinsa ni mga individuals nga involved ang mga samog-samog sa mga simbahan. So, ang ginahimo sa tong kapulisan dito ng mga area, gina-survey po, gina-check tong mga maligya nga ang ilang gibaligya kato lang pong authorized nga ang gidakon sa pagboto. Very excessive no and extensive yung aming promotion sa aming social media, sa mga interviews na ganito, lahat ng mga platforms na kaya namin i-offer or ibat-bat no or i-share ang mga plano. We do that. And para din people will know na we do not simply specialize on events. Maraming ginagawa ang Davao City Tourism Office ngayon, especially on tourism product development. We are doing circuits right now. When we do the simulation tour puhon, we will be inviting you no, para makita ninyo kung saan among ginapantay, not just the events, but also the circuit. Ang matag van terminals, nagahatag na sila dali sa mga listahan sa ato ang legit nga mga van nga adunay practice. Because ang van terminals po
under po na sa atuon supervision that they have to comply all the requirements stipulated under our city ordinances in creating a satellite van terminal. I-check lang mo dito through online sa SID. Kung immediately mo sila. So immediately mag-send kayo ng concept na red flag mo siya. Wala na siya ito ng hindi siya authorized. Ito ng mga limiting app, ito rin na kuha mo siya. Kung isulti na lang, sumala sa akong isulti kanya sa akong mga tao na mapatig babauta nga doon na tayo sariling disiplina. Papasalamaton kaayo ko sa inyo for giving me the chance, the opportunity nga ma-live ko ninyo today nga interview. It's because dako kaayo nigtabang sa ato ang mga katawhan when it comes to information dissemination. To all my followers, kasama sa inyo ni Sir Tomas, ganiha, national ang interview na ako karon, international po akong mga friends. So please follow this vlog sa ato ang kapihan sa kadangpan. Yes. At this juncture, I would like to thank your team for this opportunity to be part of your program and for helping the CWD get its message across to more customers. We are also encouraging everyone sa mga biyahero, sa mga turista, at sa mga lumulupyo sa Davao City na please adopt the culture of security. Tabangan po nga makanunayon na achieve na to ang just and lasting peace sa Tibok area sa atong Eastern Mindanao Command. O sa makausa pa daghang salamat ug maayong buntag kanatong tanan. Dalay ko ng Diyos, sabi pa ni Lord, the Lord has done great things for us and we are filled with joy. Naay dakong kalipay sa Ginoo. One of the challenges sa Davao City Police Office is to stay. Kung unsa pa karon nga naa sa conference sa ato ang office. Kailangan ng partnership with Sir Pili lang trabaho sa DCPO ang mga bisador at hindi ang ipon nato sa itong mga senior na pagsuunan, sa kanunay, mag-enjoy lang sinabihin mo. Hindi kayo stress. Inang po unta. Samtang nag-ulat ka sa mga benepisyo ka sa gobyerno, sa ibang mga ingkanan ni YouTube lang. Enjoy life lang. We invite everyone who are interested to try gymnastics. We have trial class. You can send your child here with us and train with the best club. Thank you for listening. Doon kita sa Balao ko para kuhaan ka ng maayo ang haksay at ang nadalanan. Awin ka sa tuwag, sa balay, sa trabaho, magsasamang ka sa kanan, sunod ka sa dalan, amkin ko ka na rin. I'm inviting everyone to come and visit Montefio Garden Resort. We're just located at the highlands of the majestic Mount Apo, Barangay Kapatagan, Antigua City, Davao del Sur. So if you want to relax and of course unwind, you know where to go. Montefio Garden Resort, your highland escape. See you there. And to our stakeholders, just follow the policies and guidelines that we are implementing here sa Davao City Overland Transport Terminal. Sa atong mga katawhan, atong ipakita nga kita disiplinado. Remind sa mga katawhan sa Davao City na dapat sa anti-scam niya, dapat kita ibalantayan ka na hindi kita magkikima sa mga scam, sa mga pagpangilan, swindling activities at kuwan, ma-online man o ma-personal na i-approach ka niya. Dapat alerto ta. Pinagi siya mga directors, mga provincial directors na pinintain jud ang enjoy na nato na peace and order diri sa whole Davao region. Ang pakig-alayo nato sa mga lokal chief executive sa community, ang wala nato na siya diputol. Papadayon kay partnership man gud ang ato ang para makabot din nato ang haksay o kalinaw sa usa ka lugar. And I would like to leave a message, yung song na parang, I don't know if I could express it right, but it is something that I grew up listening to every Christmas. Ang sabi ng kantang yon is that it's not the things you do at Christmas time, but the things or the Christmas things you do all year through. Meaning lahat ng gagawin mo for this Christmas, like the spirit of giving, the warm heart, the hospitality. It's not just during Christmas that you get to do that. You do that all year through.
Diba? Dahil araw-araw ay Pasko. Maraming salamat po. Wala siya, wala ko. So, sa makausap, dagang salamat ug maayong at inyong tanan og apting permente. Okay. Daghang salamat sa mga tig-subaybay o tig-tanaw sa atong YouTube channel o sa atong Facebook. Kung ako yung nagkabuli-buli pagsulti karon, nanibago ako kasi matagal ding naiwanan ng Sky Cable. So, halo-halo yung napag-usapan namin ngayon. So, kung may magpintas man, okay lang, walang problema. Kasi ako'y nanibago. Pagbalik ko ngayon, nakaharap dito ngayon sa Facebook at saka sa YouTube channel. So, hindi ka mukha nung sanay ako sa Sky Cable, kami ni Jimmy Torres, yung mga naituro sa akin. So, ngayon, ako'y nanibago. Kung nagkabuli-buli man yung napag-usapan namin, kayo nang umintindi. Kining programaha gihatod kaninyo sa Drip and Dip Cafe, Mindanao Star Bus Transport Incorporated ug Montefrio Garden Resort.